Sa ating pong pangunahing balita, dalawang miyembro daw po ng gabinete ang iniuugnay ni Batangas Congressman Leandro Leviste kay CWS Party List Representative Edwin Gardiola. At ayon kay Leviste, ang cabinet members na ito ang nag-propose ng infrastructure projects na ini-award umano kay Gardiola. Bukod pa raw kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Noong pong Martes, nagpunta si Leviste sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Gardiola. Hanggang ngayon po'y wala pa rin pong pahayag si Gardiola sa mga paratang na ito. I will wait to see if a case will be filed on Congressman Gardiola in the coming weeks to give them the benefit of the doubt. Opo, bukas po ang aming programa para po mga kapatid sa panig po nitong si Congressman Gardiola. Kumamarapatin po ninyo at kami po ay tatawag din sa inyong opisina para po sa imbitasyon ng kaukulang panayam. Hindi naman po nabanggit din dito kung sino po yung isa pang cabinet secretary. At yan daw mga kapatid ay atin din pong aabangan. Samantala, gusto namang paimbestigahan ni Davao City Congressman Polong Duterte ang mga naisiwalat na ni Zaldico laban kina Pangulong Bongbong Marcos sa dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ang giit ni Polong, nakababahala daw ang mga revelasyon ni Zaldico. Kaya gusto raw niyang mapaimbestigahan ang mga ito sa Kamara. Partikular na ang akusasyon ng 100 billion pesos na budget insertion na isiningit daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Para naman sa National Unity Party, nagsisinungaling si Zaldico sa kanyang mga video. Bukod kasi sa hindi raw nakapanumpasiko, kaduda-duda raw na ibinibintang niya sa iba ang mga paratang sa flood control scandal. Hinimok naman ng minorya ng Kamara si Zaldico na umuwi na at ipresenta ng personal sa korte ang kanyang mga ebidensya. Samantala po naman daw, pinababa daw sa pwesto. Kumbaga inalis and last to know, at hindi nag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa panayam po sa One Balita Pilipinas ng 1PH kahapon, sinabi po ni Bersamin na pinababa siya sa pwesto. Idinaan daw yan sa isang tao na malapit sa kanya. Dinipensahan naman ni Bersamin ang kanyang apo na si Undersecretary Adrian Bersamin na nadadawit sa 100 billion pesos insertions ni Pangulong Marcos Jr. Siya nga ang isa sa mga tinuturo po ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gumamit daw sa pangalan ng Pangulo para nga sa naturang insertion sa budget. Depensa ni Bersamin, hindi raw siya sang-ayon sa pagkakadawit ng kanyang apo sa issue. Yun nga lang, aminado siyang posibleng isa rin ito sa mga rason kung bakit siya pinababa bilang Executive Secretary. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. I do not hesitate dahil sa pleasure ni President ako. Message was very clear that I had to go. Hindi naman ako linta. Opo, at mainam siguro nga din, sabi nga po natin sa ICI, kailan kayo mag-iimbita nitong mga taong ito para po sa kaukulang pagtatanong ng masinsinan at pakikinig sa kanilang mga paliwanag. Samantala po naman, Sa iba pang balita, hindi naman daw magbibitiw sa pwesto si DepEd Secretary Sonny Angara matapos pong madawit ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Ayon po kay Angara, hearsay o sabi-sabi lamang ang alegasyong tumanggap din siya ng kickback sa maanumaliang flood control projects. Matatandang idinawit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa issue. Si DepEd Undersecretary Try-Give Olaivar daw ang nakatransaksyon nito. Nag-resign din noong Martes si Olaivar ayon sa palasyo. Pero ang git ni Angara, walang basehan ang mga paratang at malamang ibabasura raw ito kung dadalhin sa korte. Hanggang ngayon, wala namang pahayag si Olaivar kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. yes sir, at bukas po muli ang ating pong istasyon at ang ating programa para po dito kay Adrian Bersamin at kay Try-Give Olaivar. Samantala rin po kami po na-contact din sa tanggapan ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman para din po sa kaukulang pong panayam kasi nga kung hindi daw po nag-resign at tinanggal na lamang ang dati pong Executive Secretary, ang tanong ng marami,
ano po ang sitwasyon ni Amena Pangandaman? Siya ba'y naghain din ng kanyang courtesy resignation o siya rin po ay tinanggal ng ganun-ganun na lamang ng last to know, ika nga. Samantala po naman, itananggi ni na First Lady Lisa Marcos at Senador Amy Marcos na sa kanila ang mga kumakalat na sagutan online. Sa isang Facebook post, niliwanag po ng unang ginang na hindi sa kanya kumakalat na quote card kung saan sinasabi umano niyang ayaw na raw niyang makipagtalo dahil ate siya ng kanyang mister at fake daw ang mga statement nito na kasing fake daw ng kanyang retokadang mukha. Pati po naman ang PCOO ay sinasabing fake news ang naturang quote. Niliwanag din po naman ni Senador Amy Marcos na wala siyang pinost na quote card na nagsasabing quote-unquote, ipinilit kita sa kapatid ko kahit na maganda lahat ng ex niya, ikaw ang pinaka-ugly with biggest tummy full of drugs and wine. Aray ko po. Naka-bold pa ang linyang ang photos na i-edit pero ang hair follicle test, naka-post pa daw na ang photos ay na-i-edit pero ang hair follicle test ay hindi Nareretoke. nareretoke. Paalala po ni Senator Amy, maging maingat daw sa mga peking pahayag gaya po ng mga peking quote card. Nakakadagdag lamang daw ito sa ingay na hindi po naman daw nakakatulong sa ating inang bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa